Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa namang episode ng ating palatuntunan ang araw ngayon na Biyernes 20 ng Pebrero taong 2026, February 20, 2026, Friday. Kumusta ko po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog ang inyong pangangatawan. Welcome sa isa namang episode ng ating palatuntunan ng kung saan sa episode na ito tatalakayin natin, hindi dadalo si Dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pre-trial hearing sa Lunes, February 23, 2026. Ito sana yung panahon na masisilayan natin ang dating Pangulo pagkatapos siyang kinidnap at ipinatapon sa Hague. Yan ang ating pausapan dito sa episode natin sa Issue 101. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at like ang ating Facebook fan page pati na rin ang ating X account. And finally, mga ka-issue, huwag po din ninyong kalimutan na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 official group page. Ito sa group page na itinatag po natin mga ka-issue, pwede po kayong mag-post, mag-share, mag-comment sa ano man ang ating o sino man ang mag-post dito sa mga ka-issue sa Issue 101 group page natin mga ka-issue. Kahit huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa at umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng kasama po yung lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Okay mga ka-issue. So ito ay bahagi ng kanyang ipinadalang liham sa ICC na sinabi niya mga ka-issue na hindi siya dadalo sa kanyang sa kanyang pre-trial hearing. Ba't nakalimutan ko kaagad? Sabi niya dito mga ka-issue sa bahagi in which ito po ang ating pag-uusapan, ang buong liham, ang buong sulat na ipinadala niya sa ICC mga ka-issue na kung saan sinabi niyang hindi siya dadalo sa kanyang hearing or pre-trial hearing. Sabi niya dito I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. So sabi mga ka-issue, ito pong laman ng liham na sinabi dito at ito po ang ating pag-uusapan para matingnan, malaman natin ang saloobin ng dating Pangulo ngayong harap na siya. Ngayon pa lang mga ka-issue, take note, kailan po siya ipinatapon ng corrupt na administrasyon ni Bongbong Marcos doon sa ICC sa The Hague mga ka-issue noon pang March. Mag-iisang taon na po na nakapiit ang dating Pangulo na hindi pa narinig ang kanyang kaso.
Wala pa ngang kasong na-file, investigasyon pa lang mga kaisyo. Ngayon pa lang mangyari na magkaroon ng pre-trial hearing. Pre-trial hearing pa nga ito. Hindi pa to yung actual na hearing. Hindi katulad dito sa ating mga hukuman na hindi ka pwedeng arestuhin, hindi ka pwedeng ikulong kung wala ka pang kaso, kung under investigation ka pa mga kaisyo. Ang nangyari sa ICC, wala pa ngang hearing na nangyari, nagpalabas na sila ng warrant of arrest. Ito namang administrasyon na korap, administrasyong korap ni Bongbong Marcos, bumigay sa pamamagitan daw ng Interpol na hindi man lang pinaharap ang dating Pangulo sa kahit anumang hukuman dito sa bansa. And within 24 hours man lang mga kaisyo, ay pinadala na kaagad ang dating Pangulong Duterte sa Hague. Ganyan kakurap, ganyan kademonyo, ganyan kasama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sabi dito ng kanyang liha mga kaisyo na sinubmit sa ICC. Sabi niya dito, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. Ayaw niyang dumalo. He waived his right na dumalo sa hearing or itong confirmation of charges. Dagdag pa niya, I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency. Take note, ano ang gustong i-challenge ng dating Pangulong Duterte mga kaisyo? The sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. Ayaw niyang makinig, ayaw niyang malaman kung ano ang naging proseso mga kaisyo. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. Ito na ang kanyang mga dahilan mga kaisyo. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. Nanindigan ang dating Pangulo dito mga kaisyo na hindi niya kinilala ang jurisdiction ng ICC. Sabi niya, ito dapat tularan ng mga namumuno sa ating bayan ngayon na walang paninindigan, mga korap at mga kawatan. Sabi niya, I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and renditioned to the Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Ito na. Bongbong Marcos, anong may sasagot mo dito? Bongbong Marcos? The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited.
si Matubato, si Trillanes. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Ito yung bahagi mga kaisyo. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Signed by the former president, illegally detained in ICC in The Hague mga kaisyo. Ito, nanindigan ang dating Pangulo na walang jurisdiksyon ang ICC sa kanyang kaso. Dahil we have a working judiciary. Working ang ating hudikatura mga kaisyo. Working ang ating mga hukuman. Pero bakit pinadala ang dating Pangulong Duterte? Dahil alam nila na ang sambayan ng Pilipino ay patuloy ang suporta kay dating Pangulong Duterte. Pwede naman nilang sampahan ng kaso dito sa Pilipinas. Dahil we have a working judicial system. Mayroon tayong batas. Wala naman tayong failure of government dito. Ha, mga kaisyo? So itong mga hambog na ito, dito sa post ng Inquirer.net, nang papakita dito, sabi dito, off to the Hague. Itong mga makakapal na ito, na ang pinakamamahal, the best president so far, in my entire life so far mga kaisyo, na minamahal ng sambayan ng Pilipino, ito ang pinaggagawa ng mga taong ito at sinuportahan pa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sabi dito, families of victims of extrajudicial killings, joined by their legal counsel and human rights. During the briefing, the group announced that they will send a delegation to The Hague ahead of former President Rodrigo Duterte's confirmation of charges. Nandyan pa si Conte na hindi naman kinilala ng ICC bilang abogado. Kasi dalawa lang ang kinilalang Pilipinong abogado at hindi pa kasama. Hindi ko pa pala na display ito. Ito. Galing ng Inquirer.net. Nandyan si Conte, ang mouthpiece nitong mga pamilya ng napatay di umano ng drug war, na ang totoo niyan mga kaisyo ay napatay ang mga to dahil it's either ng laban o kaya pinatay ng mga sindikato na kasama nila. At dahil napatay ng mga sindikato, sila lang ang nagpapatayan mga kaisyo, isinali sa kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Natatandaan niyo po ba mga kaisyo? Bago umupo ang dating Pangulong Duterte bilang Pangulo noong June 2016, nagbabala na siya na tumigil kayo sa pagbenta ng droga o paggamit nito ng illegal na droga. At kung sino man ang matutuklasan na naging bahagi ng sindikato ay masasampahan ng kaso, makukulong. At kung manglaban, ay alangan naman yung ating mga kapulisan ay magpabaril na lang.
So, yung mga sindikato, yung mga nag-unsihan, hindi niremit yung kanilang mga kita sa pagbebenta ng illegal na droga. Ayun. Nagpapatayan ang mga yan, mga kaisyo. Pero anong ginawa nitong mga katulad nila Conte? Nitong mga kasapi ng mga aktivistang makakaliwa at front ng teroristang komunistang NPA? Dahil isa sa hinahabol ng dating Pangulong Duterte ay ang mga NPA para tuluyan ng mawala, mabura dito sa bansa. Itong walang katapusang insurgency, mga kaisyo. Dahil humina na sila, tinira nila ang dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Ginamit itong mga pamilyang napatay ng mga sindikato na mga kasamahan ng mga durugista, mga kaisyo, para sa kanilang paghahabol kay dating Pangulong Duterte dahil humina na ang kanilang kilusang mga terorista. Oh. Ang yabang pa nitong konti, ang yabang pa nitong konti, mga kaisyo, ng laki ng bibig. Kung magsalita mga kaisyo, iwan natin kung ang mukha ang bibig ba niya ang kanyang mukha, ang mukha niya ang kanyang bibig. Puro labi ang kanyang mukha, mga kaisyo. Dito, mga kaisyo, ito yung sinubmit ng depensa. Nandyan, source, the defense. Doon sa ICC, na kung saan ito, mga kaisyo, ang kanilang hiniling sa ICC na hindi na dadalo. Ito yung liham niya kanina, mga kaisyo, na binasa natin. Orally, ito, number 6. Nonetheless, on February 16, 2026, Mr. Duterte orally dictated his reasoning for requesting a waiver to his legal team for the prosecution who desires it so eagerly. Now, ngayon, ito namang prosecutors o itong bahagi ng prosecutors, mga kaisyo, or prosecution, sabi nila, ICC prosecutors dito sa ulat ng Philstar Global has no valid reason to skip pre-trial hearing. Wala daw rason na hindi dapat dadalo ang dating Pangulong Duterte sa kanyang pre-trial hearing or confirmation of charges. Sabi dito ng ulat ng Philstar, mga kaisyo, na inilabas kaninang alas 10:15 ng umaga, the International Criminal Court prosecutors are asking the judges to compel former President Rodrigo Duterte to show up in his own pre-trial hearing next week, saying his health arguments have already been settled and his refusal to watch remotely is itself proof of his contempt for the court. Sabi ng mga prosecutors, na walang sapat na rason na hindi o pahintulutan na hindi dumalo ang dating Pangulo sa kanyang pre-trial hearing o itong confirmation of charges. Dahil daw na ang itong argumento tungkol sa kanyang health ay nasitol na daw ito, mga kaisyo, and his refusal to watch remotely is itself proof of his contempt for the court. Yan ang
argumento ng bahagi ng prosecution sa pamagitan ng kanilang deputy prosecutor na si Mami Mandiye Niyang. So ito ang kanilang dahilan. The prosecution respectfully, ito ang panawagan nila sa korte mga kaisyo ng prosecution. The prosecution respectfully requests that the chamber reject Mr. Duterte's request to waive his right to appear at the confirmation hearing. There is no reasonable cause for Mr. Duterte not to appear in person in court at the confirmation hearing, sabi ng prosecution. Now, ano ang pinakahuling ulat nito mga kaisyo? Ito ang pinakahuling ulat tungkol dyan. So, nagsubmit ng waiver ang dating Pangulong Duterte na hindi siya haharap o dadalo sa kanyang confirmation of charges hearing o pretrial hearing. Ang prosecution naman nagsabi na walang sapat na dahilan na hindi o pahintulutan na hindi dadalo ang dating Pangulong Duterte. Ang argumento ng dating Pangulong Duterte, sabi sa kanyang liham, mga kaisyo, ay walang jurisdiction ang ICC sa kanya dahil siya ay isang Pilipino. At kung natatandaan nyo po mga kaisyo na marami ng pagkakataon na ang sabi niya ay hindi siya makipag-cooperate sa ICC o hindi siya haharap sa hukuman ng mga dayuhan, at kung may reklamo ang kahit sino mang kababayan natin laban sa kanya, dapat isampa ang kaso dito sa bansa at harap siya sa korte ng Pilipinas. Natandaan niyo po ba yon mga kaisyo? Ang sinabi ni dating Pangulong Duterte tungkol dyan? So ano ang naging desisyon ng ICC? Ito ang latest news mga kaisyo. ICC grants ex-President Duterte request to skip confirmation hearing. Pinagbigyan ng ICC mga kaisyo ang waiver ng dating Pangulo na hindi siya dadalo sa kanyang confirmation hearing. Galing ito sa Philippine News Agency. Sabi ng ulat na to mga kaisyo, the International Criminal Court has granted former President Rodrigo Duterte's request to skip his confirmation hearing on February 23. In a court document issued Friday, kanina mga kaisyo, ito pong balita ito galing sa Philippine News Agency ay nilathala kaninang alas 6:37 ng gabi. At sabi dito mga kaisyo, in a court document issued Friday, the ICC Pretrial Chamber 1 said the hearing on February 23 to 27 will proceed as scheduled in Duterte's absence. The ICC said the Rome Statute, the treaty that established the ICC in 1998, allows the confirmation hearing to push through even if the suspect waives the right to be present. Sabi ng ICC spokesperson na si Oriani Mailet ito, the chamber assessed that the information included in the request signed by Mr. Duterte is sufficient to fulfill the requirements provided for in such provisions. Dahil ang dami kasing spekulasyon na ang gagawin ng ICC ay pipilitin ang dating Pangulong Duterte na dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing. Yan ang mga speculation. Nasabi nga ng iba ay hihilahin daw ang dating Pangulong Duterte kung talagang matigas ito na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges. Katulad ng gustong gawin ng dating hepe ng CIDG na si Nicolas Torre. At sabi nga nito sa mga nag-aakusa sa dating Pangulong Duterte na dapat humarap
dapat magpakita ang dating Pangulong Duterte sa confirmation of charges niya. Dagdag dito mga kaisyo, the chamber, ito, in particular, the chamber noted that Mr. Duterte stated that he understands he has the right to be present at the confirmation hearing and the consequences of waiving this right, which have been thoroughly explained to him by his counsel. Sabi dito, however, the chamber said Duterte must be present during the trial if the charges are confirmed, as the Rome Statute does not permit trials in the absence of the accused. Note that the suspect's absence next week is based on the waiver of the suspect, not on reasons related to health. So, pinagbigyan ng ICC ang hiling ni dating Pangulong Duterte na hindi siya dadalo sa kanyang confirmation of charges hearing. So, anong mangyari nito mga kaisyo sa Lunes, February 23? Sabi ng release, official statement ng ICC dito sa kanilang website mismo, Duterte case confirmation of charges hearing to open on February 23, 2026. Ang mangyari sa araw na Lunes mga kaisyo, ito, the confirmation hearing on the case, the prosecutor versus Rodrigo Duterte is scheduled to open on February 23, 2026 at 10 a.m. mga kaisyo. Alas 10 ng umaga, oras sa The Hague. That will be alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Okay? So alas 10 doon sa The Hague, mangyari ang confirmation of charges February 23. Okay, the same tayo ng oras mga kaisyo at that time. I mean, the same day tayo. Okay? Pero alas 5 dito sa Pilipinas. And of course, sabi dito ng kanilang pinablish mga kaisyo na media advisory na ang hearing ay mangyayari sa 23, 24, 26 at 27. 23, 24. So walang 25. Okay, walang Wednesday, 26, 27. In courtroom 1, the prosecution, the defense, and the legal representatives of victims will make oral submissions before the judges to present their arguments on the merits. The chamber adopted recommendation from detention centers, medical officers, and the panel of experts that carried out Mr. Duterte's medical examination regarding special measures and adjustment needed to facilitate Mr. Duterte's participation, pero hindi dadalo ang dating Pangulo, so wala na to in the schedule of the hearing. Tingnan nga natin schedule of the hearing. Purpose of the confirmation of charges hearing is to determine whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that the person committed each of the crimes charged. If one or more of the charges are confirmed, the case will be transferred to a trial chamber which will conduct the subsequent phase of the proceedings. That is the trial. So kahit may isa lang mga kaisyo na lulusot, ito ay ililipat na sa trial chamber. So pre-trial pa to mga kaisyo. This is confirmation of charges. So pag ma-confirm, kahit isa man lang sa tatlo, no? It was 3. Ang charges laban sa kanya mga kaisyo. So kung may mapapatunayan man na kahit isa, tuloy na ang hearing nito sa trial chamber na. Hindi na sa pre-trial chamber. Okay. Tingnan natin to.
schedule. Ito. Mayroong schedule dito mga kaisyo para malaman natin kung ano mangyari sa Lunes. So alas 10, that would be 5 dito, 5 p.m. dito sa Pilipinas. Opening of the confirmation of charges, reading of the charges. Tapos 10:30 to 11. So that would be 5:30 to 6 p.m. Prosecution's opening statement. Tapos second session hanggang alas 7:30. Defense opening statement. Okay. Tapos sa Tuesday alas 5 ulit. I'm talking about the time in the Philippines mga kaisyo. This is kasi ang oras na nakalagay dito is the time for in The Hague. Sa The Hague itong oras na to. Okay, so second session. Tapos so hanggang ano to? So hanggang alas 5 may third session sila. Mula alas 5, alas 3. Mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So that will be around 7 hours kasi. 7 hours early tayo. No? So 11:30, this is 6 to 7:30, tapos 12, 13, 8, mga alas 9 na ng gabi to. Hanggang February 27 mga kaisyo. So ito yung schedule of hearing ng confirmation of charges ng dating Pangulo. Okay? So ano pang mangyari mga kaisyo next week? Defense submission on the merits. So may argumento ba dito? Tingnan natin ha. Rules, opening statement, submission on the merits, prosecution submission on the merits, prosecution submission on the merits, itong CLRV. CLRV, search nga natin. CLRV. Anong ibig sabihin? Common Legal Representatives of Victims pala. So ang common, by the way, ang common legal representatives of victims, ang appointed mga kaisyo ay sina Joel Butuyan at si Gilbert Andres. So hindi kasama si itong napakaingay na si Conti. Itong ang mukha pulos labi mga kaisyo. So yan ang mangyayari next week mga kaisyo. Senior Simon. So abangan po natin sa Lunes ang akin lang mga kaisyo kasi gusto kong makita muli ang dating Pangulo kung ano na ang kanyang estado, no? Ano na ang kanyang physical appearance ba mga kaisyo? Dahil miss na miss po natin ang dating Pangulo. Dahil ang karamihan ng mga Pilipino ay kinilala ang dating Pangulong Duterte as the best president mga kaisyo. May paninindigan, may political will. So kasi his anong taon na ba siya? 70 plus na, almost 80 I think. Nandito yung kanyang edad. Dating Pangulo Duterte 1945. So 1945, ilang taon na ba si President Duterte? 1945. Baka nandito yung edad niya. Ay 80 na pala si dating Pangulong Duterte. He will be 81 by March
28 mga kaisyo. So abangan po natin sa Lunes mga kaisyo. Ipakita natin ang suporta natin sa dating Pangulo by extending our prayers, no? Isama po natin sa ating mga dasal ang dating Pangulong Duterte pati na ang kanyang pamilya dahil talagang ginipit po sila ng mga drug lord. Ang mga pasimuno kasi nito mga kaisyo, yung mga drug lord, yung mga CPP, NPA, NDF, mga komunistang terorista, yung mga kriminal ang sumusuporta dito sa panggigipit ng dating Pangulong Duterte. So tapusin na natin ito mga kaisyo, ang episode natin dito sa ating issue 101. Abangan ang mga darating pa natin na mga live stream at talakayan mga kaisyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po munang mamaalam para sa ating palatuntunan ng Issue 101. tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.